artipisyal na katalinuhan. Dalawang salita na nagpabago sa mundo. Pero ano nga ba talaga ang AI? Paano ito nagsimula? At ano ba talaga ang kaya nitong gawin? Ngayon, susuriin natin ang totoong kuwento sa likod ng AI, ang pinagmulan nito, ang kahulugan nito, at ang mga maling akala na kailangan nating iwanan. Ano ang AI? Halika't pasukin natin ang mundo ng artificial intelligence at alamin kung ano ba talaga ito. Ang AI, tulad ng alam mo na siguro, ay nangangahulugang artificial intelligence. Ito ay isang salita na lalong nagiging karaniwan sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa madaling salita, nangangahulugan ito ng paggawa ng isang makina na kayang mag-isip, matuto, o lumutas ng mga problema sa paraang ginagaya ang kakayahan ng tao. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng katalinuhan sa mga makina. Ngunit mahalagang tandaan na ang AI ay hindi nag-iisip ng eksakto tulad natin. May mga pangunahing pagkakaiba sa kung paano tayo at ang mga makina ay nagpoproseso ng impormasyon. Sinusunod nito ang mga paunang tinukoy na patakaran, kinikilala ang mga pattern, at sinusuri ang napakaraming data, umaasa sa lohika sa halip na emosyon o instinct. Ito ang susi sa pag-unawa sa mga kalakasan at limitasyon ng AI. Isipin mo kapag nagtanong ka kay Siri, o kapag tinatapos ng Google ang iyong pangungusap bago mo pa man ito matapos, o kapag matalinong iminumungkahi ng YouTube ang susunod na video na maaring magustuhan mo. Iyan ang AI na tahimik na gumagana sa likod ng mga eksena na nakaka-impluwensya sa iyong digital na karanasan. Ang AI ay hindi isang nag-iisang, malaking makina na nakaupo sa isang server room. Sa halip, ito ay isang komplikado at magkakaugnay na hanay ng mga sistema, espesyal na kasangkapan, at sopistikadong modelo na sama-samang nagpapahintulot sa mga computer na gayahin ang ilang uri ng katalinuhan ng tao. Ito ang teknolohiya na kayang makilala ang iyong mukha sa isang litrato ng may kahangahangang katumpakan, tuloy-tuloy na isalin ang mga wika sa real time, o kaya'y paganahin ang isang sasakyan na magmaneho ng mag-isa. Lahat ay dahil maingat itong sinanay sa napakaraming data na nagpapahintulot dito na matuto at umangkop. Ang ideya ng artificial intelligence ay mahigit 2,000 taon na mula pa sa mga lumang Griegong mito ng matatalinong robot. Pero, ang modernong kasaysayan ng AI ay nagsimula noong 1950s. Isang mathematician na nagngangalang Alan Turing ang nagtanong, maari bang mag-isip ang mga makina? Gumawa pa nga siya ng isang pagsubok, ang Turing test, para malaman kung ang isang makina ay kayang lokohin ang isang tao na isipin na ito ay tao rin. Ang pagsubok na iyon ay nagbibigay pa rin ng inspirasyon sa pananaliksik sa AI ngayon. Noong 1956, opisyal na ipinanganak ang terminong artificial intelligence sa isang kumperensya sa Dartmouth College sa US. Noon, ang mga computer ay kasing laki ng mga silid at halos hindi kayang gumawa ng simpleng math. Pero ang pangarap ng matatalinong makina ay nagsimula na! Noong 1970s at 80s, maraming beses na bigo ang mga AI researcher. Masyadong mabagal ang mga computer, masyadong maliit ang memorya. Tinawag na ng mga tao ang AI na isang kabiguan, ang AI winter. Pero dumating ang internet, at kasama nito ang data. Noong 2010s, binago ng isang bagong paraan na tinatawag na deep learning ang lahat. Sa paggamit ng mga layer ng artificial na neurons, mas nakikilala na ngayon ng mga computer ang pananalita, mga larawan, at mga pattern kaysa dati. Diyan sumabog ang AI sa mga search engine, social media, camera, at marami pa. Paano gumagana ang AI? Sa pinakapuso nito, ang AI ay gumagana sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa datos, katulad ng kung paano natututo ang mga tao mula sa karanasan. Para mas maintindihan ito, isipin na nagpakita ka sa computer ng napakaraming koleksyon. Sabihin nating 1,000 litrato ng pusa.
Sa pamamagitan ng pagsusuri, nagsisimula itong mapansin ang mga paulit-ulit na pattern, ang natatanging hugis ng mga tenga, ang posisyon ng mga mata, at ang pagkakaroon ng balbas. Ngayon, kapag nagpakita ka ng bagong litrato, buong kumpiyansa nitong masasabi, pusa yan! Kahit na hindi pa nito nakikita ang eksaktong larawang iyon dati. Ang partikular na paraan ng pag-aaral na ito ay tinatawag na machine learning, at ito ang nagsisilbing pundasyon para sa karamihan ng modernong sistema ng AI. Sa mundo ng artificial intelligence, may iba't ibang uri ng pamamaraan. Maraming klase ng AI. Mayroon tayong narrow AI, idinisenyo at nakatuon ng husto sa pagiging mahusay sa isang partikular na gawain, tulad ng isang computer sa chess. Pagkatapos ay may general AI, isang AI na may kakayahang matuto ng kahit anong kayang matutunan ng tao, isang bagay na hindi pa natin lubos na nakakamit. At sa wakas, super intelligent AI, isang talino na higit pa sa anumang tao, isang konsepto na nananatili pa rin sa mundo ng science fiction sa ngayon. Ang AI na nakakasalamuhan natin ngayon ay pangunahing narrow. Bagamat napakalakas nito sa loob ng itinakda nitong saklaw, wala itong kakayahang mag-isip tulad ng isang bata, makaranas ng emosyon tulad ng pagmamahal, o tunay na maunawaan ang mundo sa masalimuot na paraan na ginagawa natin. Mga maling akala tungkol sa AI. Maraming maling paniniwala ang kumakalat, kaya't ibas natin ang ilang karaniwang alamat at linawin ang mga bagay-bagay. Maling kausasay. Ito ay karaniwan. Mali. Ang AI ay walang malay. Hindi ito nangangarap, nakakaramdam ng emosyon o may pagnanasa. Ito ay coded data lang, mga komplikadong algorithm na nagtutulungan. Maling akala nakawin ng AI ang bawat trabaho. Darating ang mga robot para sa atin. Hindi totoo. Papalitan ng AI ang ilang gawain, i-automate ang paulit-ulit na trabaho, ngunit lilikha rin ito ng mga bagong trabaho na hindi pa natin naiisip. Tulad ng pagpalit ng mga traktora sa mga kabayo, ngunit lumikha ng mga trabaho sa mga pabrika na nangangailangan ng mga bagong kasanayan at kaalaman. Maling akala 3, sasakupin ng AI ang mundo, hindi maiwasan ang Skynet. Ito ay mas science fiction kaysa sa agham. Walang plano o likas na motibasyon ng AI. Ginagawa lang nito ang pinagsasanayan nitong gawin. Hindi hihigit, hindi bababa. Maling akala 4, mga henyo lang ang pwedeng gumamit ng AI, kailangan mo ng PhD para hawakan lang ito. Mali na naman, natututo ka ng AI ngayon at mas madali na itong gamitin kaysa dati. Kahit sino'y pwedeng gumamit ng mga tool tulad ng ChatGPT, mga text-to-image app, o mga translation bot, ang pagpasok ay napakabababa. Hindi ito tungkol sa pagiging henyo na may super taas na IQ. Ito ay tungkol sa pagiging mausisa, handang mag-eksperimento, at sabik na matuto. Bakit mahalaga ang AI? Ang AI ay hindi lang tungkol sa mga robot. Ito ay tungkol sa paglutas ng mga totoong problema. Sa pangangalaga ng kalusugan, tinutulungan ng AI ang mga doktor na maagang matukoy ang mga sakit. Sa edukasyon, tinutulungan nito ang mga mag-aaral na matuto sa sarili nilang bilis. Sa agrikultura, tinutulungan nito ang mga magsasaka na mahulaan ang panahon at protektahan ang mga pananim. Sa mga sakuna, tinutulungan ng AI ang mga rescue team na mas mabilis na makahanap ng mga tao. Kaya mahalaga ang AI, lalo na sa mga baryo. Hindi mo kailangan ng supercomputer para makasali sa kinabukasan ng AI. Kailangan mo lang ng kuryosidad, pagkamalihain, at dahilan para matuto. Kaya ngayon, alam mo na kung ano ang AI at kung ano ang hindi. Ito ay isang kasangkapan, hindi isang mahiwagang gayuma. Ito ay nilikha ng mga tao, sinanay ng mga tao, at ginagamit ng mga tao. At ngayon ikaw naman ang bahala. Sa AI Hub, matututo ka ng AI, gagamitin ng AI, at gagawa ng AI para sa iyong kinabukasan at sa iyong komunidad. Dahil ang revolusyon ng AI ay hindi lang darating. Bahagi ka na nito!